Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Magandang umaga din po, Father. Araw ng Biyernes sa ikatatlong linggo sa karaniwang panahon at nagpapatuloy tayo sa ating pagninilay sa kwento ng buhay ni Haring David. Mula sa pagpapastol ng tupa, siya ay pinili at hinirang upang maging hari. At sa kanyang pagiging hari, siya ay pinatnubayan at ginabayan, pinagpala at pinagkalooban ng maraming biyaya ng Diyos. Pero sa kabila nito, talagang kapag ang tao ay magpapabaya, papasok ang kasalanan sa kanyang buhay. At ganito ang nangyari kay Haring David. Wala siyang ginagawa sa palasyo. Mayroon siyang dapat gawin, pero mas pinili niya ang magpahinga na lang. At doon sa kanyang pamamahinga, ipinakita ng Diyos sa kanya ang isang sitwasyon. Isang babaeng ang pangalan ay Batseba, naliligo at napakaganda ng itsura. Nakita, pero hindi lamang basta't nakita, tinitigan pa at pinagmasdang mabuti. Dito sa kwento ng pagkakasala ni David, makikita natin kung papaanong ang kasalanan ay pumapasok sa isip at sa puso ng tao. Ang sitwasyon ay naririyan. Hindi natin maiaalis ang mga sitwasyon na nasa ating paligid. Ang ating mata, kapag ating ibinukas, ay makakakita na ng napakaraming mga dapat na makita at maging yung mga hindi dapat makita. Pero, kapag nakakita na ang mata ng iyan ng kung anumang magiging ipagkakasala natin, ang turo ng matatandang pari, nakita mo bigla, hindi sinasadya, alisin mo na agad ang iyong paningin doon para hindi ka na magkasala. Si David, aksidenteng nakita niya mula sa bintana ng kanyang kwarto. Tinitigan pa niya, pinagmasdang mabuti, at doon pumasok ang pagnanasa sa kanyang puso. At sunod-sunod ang naging mga pagkilos at pagkakasala ni David. Ipinagtanong niya, sino yung babaeng naliligo doon sa baba? Asawa po siya ni Urias, ang inyong punong sundalo. At gumawa ng paraan si David para makuha yung babae. Dahil may kapangyarihan, may posisyon, hari, nagawa niya ang kanyang gusto. At nagpasabi itong si Batseba na pagkatapos ng nangyari sa kanila ni Haring David, siya'y naglilihi. Problema. Inalam ni David ang sitwasyon ni Urias at kung papaano niya ito maisasabak sa laban upang ito'y mapatay. Kaya nag-utos siya sa kanyang mga pinuno, ipadala itong si Urias sa matinding labanan at pagkatapos iwanang nag-iisa doon upang siya'y mapatay. At ganun nga ang nangyari. Planado lahat ayon sa utos ng hari. Napatay sa laban si Urias. At itong lahat ng ito, alam ng Diyos, di ba? Wala naman tayong pwedeng itago sa Diyos. At ginamit ng Diyos si Nathan para ipamukha kay David ang kasalanang kanyang ginawa. At maririnig natin yung kwento bukas sa ating misa. Kung papaanong pagkatapos na mangyari ang lahat ng ito,
sasabihin ni Nathan kay Haring David, ikaw ang taong nagkasala sa Diyos. Kaya mga kapatid, itong kwentong ito ng buhay ni Haring David, kung papaanong pumasok sa kanyang isip ang kasalanan at kung paanong in-entertain niya itong nakita niya at kung paanong nagpadala siya sa tukso at sa kung anumang magiging dahilan ng pagkakasala ay isang malinaw na halimbawa sa atin kung papaanong pumapasok ang kasalanan sa isip at puso ng tao at kung papaanong kapag nagpadala ang tao ay patuloy na babagsak sa mas mabigat na kasalanan. Nangyari kay Haring David, bagamat pinagpala, bagamat pinili at hinirang na maging hari, nagkasala pa rin. Walang sino man sa atin na makapagsasabi, malakas ako, hindi ako magkakasala, hindi ako babagsak sa kasalanan. Walang sino man sa ating pwedeng magmalaki at magsabi noon, sapagkat sa sandaling tayo ay magpabaya, katulad ni Haring David, aatake ang demonyo. Tandaan natin, matalino ang demonyo. Alam niya ang kahinaan ng bawat isa sa atin. Alam niya kung saan at kung kailan niya tayo ibabagsak. Kaya huwag tayong magpakasiguro. Palagi nating hingin ang tulong at biyaya ng Diyos na manatili sa Kanyang grasya, manatili sa Kanyang presensya, at maging mapagbantay at maging alerto sapagkat ang demonyo ay aatake anumang oras, lalo na kapag nakita niyang tayo ay nagpabaya. Amen.